Good morning mga viewers. Pag chinecheck ang ubas at medyo mapula-pula pa, medyo maasim-asim pa yan, maghintay ng mga ilang araw bago anihin. Ngayon ito may halo, ito naman pwede na. Yan, may nauna na akong inani kanina. Bigla kasing may napindot ako sa cellphone. Kaya, ito naman ngayon ang aanihin. Yun, naani siya ng buo. Ayan, ito naman, nakasampay kasi dun sa iikot ko. Ngayon may natitiyo na siya. Aanihin ko na rin. Ito may halo pa kasing hilaw, kaya hindi, ito muna. Ngayon ito hindi ito babaksak kasi meron siyang nakasabit sa sanga. Gaganyan yun na lang. Ayan, wag kayong pipitas ng mga kumulbot kasi sa sobrang init dito sa California. Naging pasas. Pwede nyo isahog sa menudo, rellenong bangus. Ugasan nyo lang ng tubig na may asin. Wiwisikan nyo kasi ito. Inspekin nyo rin yung mga kumpol ng ubas. Pag mamisupot na ganyan at nilagay nyo sa storage, may chance na mahawa lahat, mabulok lahat yan. Kaya mahalaga rin ang kalinisan kahit sa mga inaaning prutas. Yung mga maliliit na ganyan, hindi na yan maasang gawa ng inaalis-alis na lang yan dahil sa sobrang init. Pero kung ang temperature nyo sa lugar nyo maganda, pwede nyo pang iwan yung mga hilaw. Ito makapag-iintay pa to. Ayan. Ngayon sasama ko doon sa nakuna ko naani. Meron pa rin saka meron pa doon, konti na lang kasi lagi ko na siyang naani. Pero mainam kasi. Ay nako, nagbending exercise na naman ako. Pagkayumuyo ko dahil mga sanga mabababa. Kaya bago yan mga mahinog, inaangat ko lahat yung ibang sanga para hindi sagabal. Ito yung naani ko kanina. Okay, pasya ko uli kayo doon sa mga hilaw pa. It will take a while bago yan mahinog. Yan, dapat pala hindi tinatanggalan ng, kasi yearly to, tinitrim to dapat hindi na tinatanggalan ng sanga, dinadagdagan na lang ng mga kahoy saka mga pinakabaging. Kasi kung may baging, mas dadami pala ang nakalawit na bunga. Ayan, pag pinagtiyagaan nyo, bago pa lang, ang mga ginagamit ko lang dyang pataba, Miracle Grow Garden Soil. Dati na paglagyan ko siya ng maraming dumi ng bulate. Ngayon kasi konti na yung kumalat kasi nung palaging umuulan, kaya konti na lang ang naging dumi ng bulate. Ito yung ilalagay sa paligid. Ang dinidilit ko naman yung pinaghugasan ng bigas, iniipon ko siya for 1 week, nakatakip, tapos tinatakpan siya, tapos hahaluan nyo ng tubig o tubig ulan. Ipandidilig nyo kapag wala pang bunga yung ubas nyo o yung mga puno. Ayan, yung mga paborito yung puno, kagaya ng puno ng lansones,
puno ng mangga, puno ng Indian mango, habang wala pang bunga. Hindi pwede pagka may bunga na, kasi syempre binulok na hugas bigas yun, di nabulok yung bunga ng mga pananim nyo. Ayan, garden soil, saka pinarorotatil ko sa mister ko para maalis yung mga damo. Sa gabal din yan sa ayan, kung titingala pa kayo, ayan, ayun pa, nagtatago, ayun pa, may nagtatago pa doon, ayun, dito may nagtatago din. Inaalis ko ang mga bulok na dahon saka mga sapot ng gagamba, kasi pag yan na sa loob, yung sapot ng gagamba, pagka nasa loob yan ng kumpol na ubas, mabubulok ang ubas nyo. Yan. Ngayon, pag maahas sa inyo, paalisin mo na yung ahas. Siyempre, baka maunahan kayong kagat-kagatin ng mga bunga. Isang sanga lang to. Bakit namunga ng sagana, siksik, liglig, at umahaba na biyaya mula sa langit. Ayan. Siyempre, kasama na rin dyan yung pagtsatsagaan, yung pagdadamo. Magtsatsaga. Aalisin yung dumi. Kasi sa gabal din ang maduming paligid. Malangaw. Malamok. Kaya yan, sasabitan ko pa yan ng fly paper. At dadagdagan ko pa ang sabit na yung ribbon na yan na bibili sa tractor, ano ba yun? Bilihan ng ano ba yan? Tractor dito sa California. Sinasabit naman yung parang ganito rin ang itsura, kaya lang ng fly paper sinasabit ko dito para yung mga insektong maliliit at mga langaw, kasi ba't nilalangaw ang at ini-insekto yan, matamis kasi yan siyempre una muna yung bird, kaya sinasabitan ko nito yung mga bird kakainin yan, pag matamis na yung hinog, yan bumupula-pula na. Ayan, pumupula-pula na. Yan ang hinog niyan, pula. Hindi pa ito masyadong hinog. Ayan. Ang ano kasi, ang ibon, gusto niya ng matamis. Pag kumain ang ibon, di nginat-ngat yan, maaamoy ng langaw. Magkakaibigan niyang langaw sa kayong mga lamok. Kaya ang mangyayari, pagka yan nagkalangaw, mangungambida ng maraming langgam. Ngayon, pag hindi nyo pinuhusan ng kulong tubig ang langgam, ano ang mangyayari? Kulong tubig ang langgam, di lilipad, magiging hantek. Ayan, ngayon papasok sa loob ng bahay nyo. Kaya matipid na paraan ng pag-alis ng langgam, bubuhusan lang ng kulong tubig para hindi maging hantik. Ayan. Ayan, pag pumasok sa bahay, mga hantik sa gabal yun, hahabol-habulin nyo pa. Kung buhusan nyo na siya sa labas, pati mga ipis, kulong tubig lang, mga insekto, kulong tubig lang, spray ng spray. Ngayon naman, pagsasabihan nyo yung mga kapitan nyo, barangay, mga kapitan, mga mayor, at gobernador na mag-request kung ang kagaya sa amin, pundukan, doon tinambak lahat ng basura, kaya inahas yung lugar. Magre-request kayo ng letter, pipirma kayo lahat,
para magamit nyo ang national budget. Kasi kung hindi kayo magkagawa sulat, amin lang kayo ng amin, siyempre hold nila lahat ng pera, wala kayong pakinabang. Kung sira-sira naman ng mga kalsada, doon kayo lalapit sa department, yung mga kapitan, mayor, gobernador, lalapit sa department of highway para magawa ang mga sirang kalsada, sirang tulay, department of highway. Pag mga magsasaka naman na kailangan ng cash, di cash assistance, doon kayo sa Department of Agriculture. May mga national budget yan. Ngayon, kung di kayo lalapit, sayang yung nakalaan para sa inyong cash budget. Ngayon naman, sa mga walang panlibing, mga namatayan, may balance sa ospital, lalapit kayo sa DSWD. Sa mga nakagat naman ng makamandag na ahas sa Pilipinas, papapunta kayo sa Alabang RITM. 7,000 libre sa Malasakit Center ang kumpanya. Ngayon, yung pa-injection 7,000. Ngayon, kukunin nyo yung resibo sa billing clerk at may pirma niya. Tapos hihingi kayo ng medical certificate sa doktor nyo bago kayo umalis pagka-injection nyo, para pag pinoward nyo sa DSWD malapit sa inyong lugar, o kaya mag-search nyo sa yung address sa Google sa Philippines DSWD para makuha nyo ang 3,000 na bayad ng DSWD sa inyo. Papakita nyo lang ang valid ID, kaya ayusin nyo ang valid ID nyo. Ngayon, kung nasa Amerika naman kayo, syempre pupunta kayo sa mga alam nyo. Kaya kailangan alam nyo yun, kasi hindi ko pwedeng lahat sabihin dahil may mga abusado na ginagamit sa bisyo ang mga nakiklaim na pera ng gobyerno. Kaya yun, kung nga rin naman may mga anak kayo, hindi nyo kaya at kailangan ng grocery, mag-apply kayo sa WIC. Kailangan dala nyo yung mga anak nyo, sanggol, mga bata, WIC. Ngayon, kung unemployed naman kayo, ay nawalan kayo ng trabaho, nasisante, ayan, pupunta kayo sa unemployment, Department of Unemployment. Bibigyan kayo nila ng cash assistance. Okay? Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye. Bye. Bye.